Hi, magandang araw po ulit sa inyong lahat for our second reading of the day. Tingnan naman po natin kung ano po ang makikita natin sa second reading of the day today, no? Kamusta po kayong lahat? I hope kayo po ay nasa mabuting kalagayan at sana po ay napanood niyo na po yung first reading. Malalim po yung ating reading. Mapanood niyo po yan ng bonggang-bongga. No? Okay, pili na po tayo. Sandali, isa pa po. Huwag niyo pang skip to ha. Dito po ako kumukuha ng energy sa inyong lahat. So, I really hope na mapanood niyo po itong yung paninimula hanggang katapusan. Okay, pili na po tayo ng 20 cards. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay. New beginnings, no? Ang tao pong ito ay nangangarap na makawala siya sa magulong sitwasyon kung nasaan siya ngayon, ano? Gustong-gusto na po niyang mawala sa sitwasyon na kung saan ang buhay niya po ngayon ay parang gulong-gulo. Salamat po. Alam ko po wala pa po yung kandila. Ayan. Naririnig ko po kayo, no? Yung iba nagsasabi, wala pa yung kandila at talagang ayan, ano? Asa na itong isang palaban na to? Talagang laban siya, oh. Okay. Parang ang nangyari po talaga dito ay naglaro lang po siya, no? Siya po ay naglaro pero ang nangyari po kasi, hindi niya po inaasahan na mapupunta po siya o mapapahamak po siya sa paglalarong ginagawa niya. Ngayon, yung paglalaro pong ginawa niya, o sabi niya, naglaro lang naman daw siya, siya po ang nalaro ng tadhana. No? Kumbaga, yung paglalaro niya po, ang sumira po ng kanyang buhay. Minsan na akala niya po ay ganyan lang, no? Hindi niya po akalain na magiging sobrang ang dagok na mangyayari sa buhay niya. Ngayon po ay nakakaramdam siya ng boredom, no? Taong ito po ay nakakaramdam ng matinding para po siyang umaga pa lang para hindi na po niya alam ang gagawin niya, no? Para na po siyang nabubwisit, para na po siyang may gustong gawin, para po siyang bored na bored sa buhay niya na hindi niya maintindihan at parang aburido na po siya agad at balisa. Actually, yung boredom na yan, it's more on balisa po yan. Yan po ang nararamdaman niya at siya po ay nababalisa, no? Ngayon po, siya po ay nagkakaroon ng fear and confusion, ano? Confused po ang taong to at sa nakikita ko po ay the more po siyang mako-confuse sa mga susunod na panahon. Lalo na po pag hindi po kayo nito nag-uusap, hindi po talaga ito matatahimik, no? Hindi po siya matatahimik at sa nakikita ko po sa kanya ay hindi niya na rin po alam ang kanyang gagawin, ano? There is a need or poverty, insecurity. Sa totoo lang po, sa nakikita ko po ngayon ay nahihirapan po itong tao na ito na tanggapin na siya po ay nakakaramdam ng paghihirap ngayon sa buhay niya. Akala niya po everything will everything will
turned out to be okay. Pero ang nangyari po ay minalas-malas po siya talaga sa kanyang buhay, no? There is holding on, no? Hindi po ito nakakapag-move on, nag-hold pa po ito sa'yo, pero hindi rin po niya alam kung anong patutunguhan yan, ano? Parang, ano lang siya, nag-chill-chill lang po siya sa mga ngayon, sa mga oras na to na, parang hindi po siya gumagawa, parang sa chill-chill po ay gumagawa lang po siya ng, parang, ano lang siya, relax lang po siya, no? Pero, ang hindi niya po alam ay talagang sa oras na, kakailanganin mo niya po ikaw ay wala ka na din, ano, or for some of you nandyan ka pa rin, pero sana po ay tigilan mo po muna ang tumulong sa kanya para mas ma-realize niya po talaga yung pagkawala mo sa buhay niya, ha? Kasi minsan po pagka nandyan ka lang lagi, no, babaliwalain ka lang po lagi, no, ang tao pong ito ay hihingi at gustong humingi pa rin sa iyo ng tawad, no. Sa nakikita ko talaga ang taong ito ay nakakaramdam ng matinding pagkabagabag, no, sa nangyayari sa kanya. There is this laziness. Tamad na tamad po ito ngayon at sinasabi ko po sa iyo, ang tao pong ito ay merong hindi magandang parang hindi po maganda yung kanyang yung words, sinahanap ko po yung words, hindi magandang kinakahitnatnan, hindi maganda po yung kakahinatnan niya, kung tama po yung Tagalog ko. Hindi po tama yung kakahitnatnan niya sa mga susunod na panahon dahil po sa mga nagawa niya, no? Para po siyang inuusig ng konsensya niya. Talagang lalalim yung Tagalog ko pero hindi ko po alam kung tama. Pagpasensyahan nyo na lang po, no? Talagang ang pakiramdam po nito ay sobra niya pong iindahin yung mga mangyayari po sa buhay niya. Hindi niya po alam pero hindi niya rin po maintindihan na bakit daw ganon ang pakiramdam niya. Para po siyang para po siyang dinadagok ng tadhana, para po siyang kinukutungan ng tadhana, parang ganun po yung pakiramdam niya. And sa totoo po, talagang nahihirapan po talaga siya natanggapin yung mga nangyari sa buhay niya. Kasi ang taas-taas po ng pride nito, no? Parang feeling niya po ay hindi po siya tatamaan ng mga karma. Kasi sabi niya, hindi po siya naniniwala dyan sa karma na yan. No? Ang talagang pakiramdam niya ay kakayanin niya talaga yung mga mangyayari sa kanya, hindi siya tatamaan ng kung ano mang ganyan. Ayan, no? Ang feeling niya po talaga somehow is siya po ay makakaramdam ng kaginhawahan sa buhay, no? Pero hindi po no? Hindi po talaga, no? Talagang ang pakiramdam niya is magiging maganda yung buhay ko, magiging maayos yung buhay ko, bahala ka na daw sa buhay mo. Pero ngayon, ayan po, no? Parang sabi niya, win at all cost, no? Panalo ko dahil ako yung magiging masaya, magiging maganda yung buhay ko. Pero it turned out na mali po ang kanyang naramdaman at ibang-iba po ang nangyari. Kung baga sa nangyari po ay para po siyang binatukan ng tadhana, no? Gumising ka, parang gano'n, ano? At talaga pong lahat po ng panloloko niya sa iyo, tactics, strategies na ginawa niya po sa iyo ay unti-unti pong binabalik po sa kanya ng tadhana, no? At talagang siya po ay nakakaramdam ng matinding dagok sa kanyang buhay, no? There is this group frustration, ano? May frustration po ang taong ito at sa totoo lang po ay hindi rin po niya alam kung paano niya po talaga dadalhin ang mga ganitong klaseng problema, no? Sa nakikita ko po, there is coldness, no? Marami pong nag-bad advice sa kanya, marami po sa kanyang maling-mali ang mga maling-mali po ang mga
pinayo, no, yun ang word, no, mali po yung mga pinayo sa kanya, at sa nakikita ko po ay mas malala pa po ang mangyayari sa kanya sa susunod dahil din po sa pakikinig niya sa mga maling advice na to, no, at marami pong tensyon at mangyayari sa kanya sa iba-ibang tao, no, matetensyon siya, mabubisit siya, parang alam mo po nag-iba talaga ugali nito, parang hindi po siya to, mabait naman po talaga to nung una, pero ngayon para pong ibang tao siya ngayon, no, ang dami niya pong difficulties, no, ang dami niya pong difficulties, hindi po siya makapagdesisyon. Bored po siya sa buhay niya at sa totoo lang po, siya po ay may matinding pinagdadaanan. Hindi niya po alam, pero matindi po ang pinagdadaanan ng taong ito sa ngayon, no? Ayan, no? Ayan, no? Ang pag-iwan niya po sa iyo, leaving behind, walking away, yan po talaga yung matinding pasasalamat ko po talaga na ginawa niya. Bakit? Napabuti po ang buhay mo, no? At dyan niya rin po na-realize yung kaibahan mo sa ibang tao, no? Kasi kung hindi niya po ginawa yan, ay hindi niya po makikita yung kaibahan at kabutihan mo sa ibang tao. Sa totoo lang po, dyan niya po na-realize na iba ka po sa ibang tao. At talagang sa nakikita ko po, ay talagang hindi ka po niya kayang makalimutan, ano, talagang marami po siyang na-realize, no, sa paghihiwalay nyo. Talagang iba ka daw. Ibang-iba ka daw po talaga, at sa totoo lang ay masaya po siya na ikaw daw po ay dumating sa buhay niya at naranasan niya rin kahit papano yung ganong klaseng pagmamahal kahit po siya ay makasarili daw na tao, no? Yan. Kalmado ka po at magtuloy ka pong kumalma, no, sa mga susunod na panahon. Talaga pong siya po ay walang control. Bad luck talaga, no? Talagang the wheel of fortune in reverse is all about bad luck, no? Anxiety, sadness, depression, frustration. Ayan po ang mga mararamdaman niya. Mawawalan po siya ng balanse. At ito po for your last card, ouch. Sadness, depression, negativity, katulad po ng wheel of fortune in reverse. Ayan po ang kanyang mararamdaman. Aray, the sun in reverse kasi yan, ano po, yan ay panay lungkot, depression, negativity. So yan po ang inyong second reading of the day. Naglaro lang naman daw siya, pero nalaro ang buhay niya at nasira ang buhay niya. Yan po ang consequences talaga sa ginawa niya. So maraming salamat po sa inyong lahat. I do hope na naka-resonate po kayo, and if you do, can you please give me a like and comment down below, and please click the bell po para updated po kayo sa lahat ng ating mga videos, and please do subscribe po para po mas marami pa po tayong matulungang tao at kumalat pa po ang ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat, and if you like to have a private reading with me, you can message me po at Lady Lee Elena, that's Ladyly Elena, nasa dulong-dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makokontak. That is my only official and legit FB account. And bukod po dyan, ay nilabas ko rin po yung fake na Lady Elena bago yung akin na official and legit account ko po, para makita nyo po at maging babala po sa inyo na yan po ay fake account at nang i-scam at nang hahack po yan ng mga subscribers. Kaya mag-ingat po kayo at wag po kayong magpapaloko dyan. Okay? At para naman po sa aking mga ever loyal, solid, and faithful na Lady Elena family, I love you all from the bottom of my heart. Mahal na mahal ko po kayong lahat, at ako po ay nagpapasalamat at walang sawang magpapasalamat sa inyo sa araw-araw. At ang lagi ko lang pong bilin sa inyo ay you have to wake up each day. You do 3 things that will make you happy for today. Be grateful, no, dahil tayo po ay buhay pa at may chance po tayong baguhin ang ating mga pagkakamali.
At ganun din po ay nagpapasalamat po ako sa inyo na mamahalin nyo na po ang sarili nyo, pa-prioritize nyo po ang sarili nyo, at lalong-lalo na po patawarin nyo ang sarili nyo. Alam nyo po, mahalin nyo sarili nyo because self-love is still the best love of all. Maraming salamat po sa inyong lahat. And you also have to realize that life is so short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay po sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. Ako po ay magbabalik para po sa inyong lahat sa third reading for the day. Lalabas ko po agad ito, no? Sabi ko nga po sa inyo, the first, second, and lalabas ko rin po agad yung third, yung fourth, hindi ko po sure, baka mamayang gabi na po, hindi ko na po kaya. Dahil draining din po, no, pagka nagbasa ng iba't ibang sitwasyon. So, sana po ay makarelate kayo dito at panoorin nyo po kahit sunod-sunod siya kasi minsan po may naiiwan. So, pumabalik ako sa may time na pagitan, no? Pero tingnan po natin ngayon, trial and error lang po ito. So maraming salamat po sa inyo and may God bless you all. Bye! May update po, may nagpanggap pong subscriber natin na siya po ay magpapahula sa fake na Lady Elena, kaya ayan, hinihingan po siya ng $80 at ang cell po niya ay nabigay at nakuha. Ang pangalan niya po sa cell ay Julian Albert, no? Siya po ay may cell account din, kaya mag-iingat po kayo. Ayan po, no, kung sino man po yung scammer na Julian Albert na yan, no, iinsensuhan po natin yan para siya po ay makonsensya. Kung wala man po siyang konsensya, at least po bumalik sa kanya lahat po ng kanyang ginagawa at maling-mali po yan, ano. Basahin niyo po lahat yan, makikita niyo po, ayan po ang cell number niya at Julian Albert na yan, ano, para po talagang mai-report din po natin yan na siya ay gumagamit ng cell account na Julian Albert. Mag-ingat po kayo. Ayan po yung number niya. Ayan po yung pangalan niya. Huwag po kayong magpauto. Nakita nyo naman po, no, napakalayo po ng pangalan ko sa pangalan ng pinagsisendan nyo po ng account o ng pera. Kaya mag-ingat po kayo at beware sa scammer na to. At talagang ayan po, pinost ko po ang kanyang pangalan dito para maging babala po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At mag-ingat po kayo, paki-report po ang page na yan, ang messenger niya na Lady Elena. Maraming salamat po and God bless you all. Ayan, sa susunod po makikita niyo yung account niya na i-report niyo. Salamat po na marami. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po, no, nang hihingi po ng $25 through PayPal at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link. Buksan mo yan at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay mahahack po lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahack. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari, ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo, tulungan nyo po ako, i-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na at wala na po siyang mabiktima pa, no? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.